Kinben Book 5, Chapter 5. Dahil sa panganganak ng asawa ni Maki, ay hindi muna ito nakapunta sa practice ng kanilang team. Si Ricky naman, sa pagsapit ng Lunes ay sinamahan si Andrea sa kanilang OB para magpa-check up at may posibilidad din nga na malaman na nila ang gender ng kanilang anak. After lunch na lang daw siya pupunta sa kanilang practice at alam naman ni Isaiah na kailangan itong gawin ng binata. Maging siya nga ay excited na rin sa kung anong gender ng magiging apo niya. Okay naman ang baby ninyo. Nakangiting wika nga ng doktorang nag-check kay Andrea. Makikita nga ang saya sa mata ni Andrea na nakahiga sa tapat nito. Si Ricky naman ay seryosong napatingin sa screen na tinitingnan ng doktora. Ano po ang gender ng baby namin? Tanong naman ni Ricky at napatingin pa siya kay Andrea na makikita ang excitement sa mga mata. Ngumiti naman si doktora at doon na nga niya sinabi sa dalawa kung babae ba o lalaki ang magiging anak nila. Matapos din nga iyon ay dumaan muna si Ricky sa isang fast food na malapit sa klinik. Nagutom kasi si Andrea at pagkatapos din noon ay dumiretso naman sila sa Severa Subdivision para puntahan ang bahay ni Ricky na regalo sa kanya. Sunod naman nilang pupuntahan ay ang sasakyan na nasa outlet pa ng Toyota. Ngayon niya kasi pipirmahan iyong mga kailangang papel. Iyong sa bahay kasi ay maayos nang nailipat sa kanya ang pangalan. Kung ako ang tatanungin, mas prefer ko na magkaroon ng bahay sa Kanubing. Free flowing kasi ang tubig ninyo roon at maaliwalas, sabi nga ni Andrea habang sakay sila ng tricycle. Makikita nga rin ang paghawak niya sa braso ni Ricky na napapangiti na lang. Iyon din nga ang naiisip ng binata. Gusto rin kasi niya na magkaroon ng maayos na bakuran, iyong may basketball court, may taniman ng gulay at may garden. Nakakita na ako ng bibiling lupa sa amin. Pareho pala tayo ng naiisip, sabi nga ni Ricky na pasimple pang pinagmasdan si Andrea. Dati-rati kasi ay basketball at kung ano-ano lang ang usapan nila, pero ngayon ganito na raw. After ng Mimaropa League, gusto kong magpakasal na tayo. Mahinang wika pa ni Ricky na biglang nagpakabog sa dibdib ni Andrea. Namula rin ang mukha nito at napakurot siya bigla sa kanyang kasama. Turuan mo rin akong mag-manage ng negosyo ah. Baka sa papa mo na lang ako magpaturong mag-drive o kay Andre. Ilang buwan pa naman bago ang Maharlika League. At alam mo naman, baka mainip ako kung puro basketball ang aatupagin ko. Sabi pa nga ng binata. Nga pala, may naisip ka na bang name ng baby natin? Biglang sabi pa nga ni Ricky at tumango naman si Andrea. Planado na kasi ito ng dalaga at hindi pa nga lang niya ito sinasabi sa binata. Yap, mayroon na. Isang 2-story house nga ang bahay ni Ricky sa subdivision. Malapit din sa mall ang lugar na ito kaya hindi sila mamomroblema sa mga bibilhing gamit sa bahay. Plano na rin naman nga ni Ricky na tirahan ito kapag ikinasal sila ni Andrea at pagkatapos ay plano rin niya na magpatayo na rin ng bahay sa Kanubing 1 kasi ang pinakang balak na nilang dalawa ay gawing paupahan ito. Maiintindihan naman siguro ako ni nanay sa gagawin ko, sabi na nga lang ni Ricky at ngayon ay papunta naman silang dalawa ni Andrea sa Toyota para sa sasakyan na binigay sa kanya. Pagdating nga nila sa lugar ay kaagad silang inassist doon. Isang SUV ang kanyang sasakyan, RAV4 na kulay pula at habang pinagmamasdan nga ito ni Ricky ay hindi siya makapaniwalang sa kanya ito. Matapos nga niyang pumirma ng mga papel ay pwede na raw niya itong ilabas. Si Andrea naman ay nag-smile pa sa kanya. Si Andrea na nga ang nagmaneho nito at mabagal lang naman ang naging patakbo nila. Nakaalalay lang ang dalaga habang si Ricky naman ay tuwang-tuwa na pinagmamasdaan ang loob ng sasakyan. Matapos nga nilang palagyan ng full tank na gas iyon ay dumiretso na silang dalawa sa bahay ng mga Cervantes. Doon kasi muna ni Ricky ititigil ang sasakyan habang hindi pa sila lumilipat ni Andrea sa bahay niya sa Severa. Iniisip ko nga panaginip lang ito. Parang kailan lang ay iniisip ko pa kung ano ang mangyayari sa akin kung nagtuturo pa rin ako. Oo, okay naman sa akin iyon. Kaso, hindi ko akalaing instant ganito kaagad ako. Sabi nga ni Ricky habang nakahiga at katabi si Andrea sa loob ng kwarto nito. Blessing sa iyo yan.
Kasi mabuti kang tao, Ricky. Nakangiting wika ni Andrea at napangiti naman si Ricky. Parang hindi naman. Bakit? May ginagawa ka bang kalokohan? Wala ah. Sagot agad ni Ricky na humawak pa sa tiyan ni Andrea at hinapdos ito. Wala akong reason para gumawa ng kalokohan. Mas marami akong reason ngayon para magsipag. Para mas maging magaling na basketballista. Para kapag lumaki ang anak natin ay may maiikwento akong maganda sa kanya tungkol sa akin. Masayang wika ni Ricky na excited na sa paglabas ng kanyang panganay. Araw na ng Biyernes, ilang araw bago ang pagpunta nila ng Palawan ay heto nga ang Calapan City Blue Phoenix team. Kasalukuyan nga sila naghahanda dahil may exhibition game sila laban sa Batangas Wildcats. Nakikita na nga sa loob ng Flores Sports Facility ang team ni Isaiah na nagwa-warm up. Simpleng drills nga lang ang ginagawa ng kanyang mga players at ilang sandali pa ay may mga players na rin ang dumungaw sa entrada ng basketball court area. Ito na nga ang Wildcats, ang team ng mga Duremdes, at makikita ngang narito rin sina PJ at si Domingo. Mabilis naman silang binati ng magandang umaga ng mga manlalaro ng Calapan. Makikita nga kaagad ang paggiti ni Ricky nang makita ang pinsan niyang si Lionel. Narito nga rin ang mga nakasama niya sa tryout ng Batangas na binigyan din siya ng simpleng ngiti. Maging si Coach Garvin nga ay napasulyap din kay Mendez at bahagya siyang nakaramdam ng panghihinayang. Ang ganda na kasi ng plano niya kung si Ricky Mendez ay napunta sa team nila. Ayos nga pala itong facility mo, Mr. Flores. Sabi naman ng matandang si Domingo nang lapitan sila ni na Mover at Isaiah. Thank you po. Bali dito po ang practice area ng team namin para sa preparation na rin ng Mimaropa League. Sabi naman ni Mover, at pagkatapos noon ay makikita naman ang seryosong pagtingin ni PJ kay Isaiah. Parang nakakatakot ang tingin mo, Isaiah. Pabirong sambit ni PJ Duremdes dito. Hindi naman ngumiti si Isaiah, pero makikita namang maaliwalas na ang tingin nito sa dalawang Duremdes. Iniisip ko lang kasi na baka may sama pa kayo ng loob. Kasi wala naman sa original plan ng Ormin na magkaroon ng another team. Walang ganoon, Mr. Cervantes. Alam mo kasi, para ring business itong pagbubuo ng teams para sa Maharlika, kaya wala na kaming magagawa if sa ibang team pumunta ang prospects namin. Maraming players ang mahuhusay at may makikita tayo na pwedeng kunin. Nakangitingang wika ni Domingo Duremdes. Mag-warm up na kayo, team. Bulalas naman ni Coach Garvin sa kanyang mga players na nagpunta na sa kabilang court. Inilapag na nga ng mga players niya ang mga gamit ito sa tabi. At pagkatapos ay inalis na nila ang kanilang sports jacket at jogging pants. Dito na nga tumambad ang kulay gray nilang jersey. Makikita nga sa harapan nito ang isang imahe ng itim na pusa at sa ilalim nito ay makikita naman ang salitang Wildcats. Nasa ibaba rin o ng Batangas City at makikita nga ang pag-tuck-in ni Lionel sa kanyang jersey. Nakikita sa likuran noon ang Duremdes at ang numero 11. Isang malakas na sigaw pa nga ang ginawa ng team na ito bago simulan ang pag-warm up. Nang mga oras namang iyon ay makikita naman ang marahang pagkatuwa ni Ricky dahil makalipas ang ilang linggo ay heto na nga at nakakapaglaro na siya ng basketball na kung saan ay may kalabang malakas na team. Makikita lang ang simpleng drills na ginagawa ng mga taga Batangas. Shooting, passing at dribbling. Si Lionel Duremdes nga ay makikitang nasa tabi lang ng bench at nagpapatalbog ng dalawang bola sa magkabila niyang mga kamay. Habang ginagawa nga niya iyon ay dito nga rin nakatuon ang atensyon ng ilang manlalaro ng Calapan. Kapag pinaglaro ako ni Coach, kahit isang posterized dunk sa kanya okay na ako. Sambit nga ni Baron. Ako ang unang gagawa noon. Wika naman ni Larry Dizon na tumira pa ng walang tingin ng shot mula sa may free throw line. Nagmintis nga iyon at kamuntikan pang tamaan si Maki Romero na agad na napatingin ng hindi maganda rito. Nang mga oras nga rin iyon ay makikita naman si Ricky na nakikipag-usap sa kanyang mga tiyuhin. Nagkaroon din nga sila ng konting kwentuhan at pagkatapos noon ay nagpasya na nga ang binata na bumalik sa kanyang team. Good luck, Ricky. Sinabi ko sa team namin na tambakan kayo.
Kalaban ka namin ngayon kaya kakalimutan muna namin, pamangkin ka namin. Pabiro namang wika ni PJ Duremdes at ngiti naman ang tugon ni Ricky dito. Sige po, iyon nga po ang maganda para malaman namin kung ano ang dapat namin gawin sa sunod. Kalmadong wika ni Ricky na biglang binatuhan ni Tristan ng bola sa pagpasok nito sa court. Napangiti naman si Domingo at PJ sa sinabing iyon ni Ricky. Wala man lang kakaba-kaba ang pamangkin mo. Nakikita ko rin ikaw sa kanya, PJ. May ngiting wika ni Domingo at pagkatapos noon ay dito na nga lumipas ang ilang minutong warm-up ng dalawang team. Nasa venue na nga rin ang mga referee at dito na nga nagsibalikan sa tabi ang mga players dahil ang exhibition game ay magsisimula na. Ang mga kukuha nga ng video ng laro ay nasa kanya-kanya na rin ng pwesto at makikita naman na handa na rin ang team ng Calapan City na nakaasul ng jersey. Maririnig na nga ang pagtalbog ng bolang hawak ng isang referee na papunta na sa gitna at matapos ang ilang pag-uusap sa magkabilang bench ay dito na nga tuluyang pumasok sa loob ng court ang starting five ng magkalabang team. Umayos na nga ng upo sina PJ at Domingo Duremdes dahil parang unti-unti nang nagbabago ang atmosfera sa paligid. Calapan City Blue Phoenix, Ricky Mendez number 3, 5'6", point guard. Maki Romero number 24, 6'0", shooting guard. Carlo Ibanez number 8, 6'7", small forward. Marky Lee number 4, 6'8", power forward. Marlon Magbuo number 6, 6'9", center. Batangas Wildcats, Val Barakel number 7, 6'3", point guard. Lionel Duremdes number 11, 6'6", shooting guard. Kim Heruela number 30, 6'6", small forward. Robert Zamora number 22, 6'9", power forward. Carlos Dura number 13, 6'11", center. Napaseryoso nga kaagad si Marlon Magbuo nang nasa harapan na niya ang sentro ng kalaban. Makapal ang katawan nito at alam niyang physical itong maglaro sa ilalim ng basket. Nang mapatingin din nga siya sa mata nito ay napalunok siya dahil ang intimidating daw ng dating nito. Kailangan kong mag-ingat sa isang ito, sabi nga ni Magbuo sa sarili at ang referee nga ay humanda na para sa jump ball. Sumilbato na nga ito at kasunod noon ay ang pagtalang niya sa bola pataas. Umalingaw-ngaw na nga ang pagtama ng palad ni Duran sa bola at mabilis itong dumiretso kay Barakel. Mabilis ngang tumakbo si Duremdes at Heruela sa side nila at nang makita ito ng kanilang point guard ay dito na nga niya ibinato ang bola. Ang mga players nga ng Batangas ay napaseryoso nang may mag-intercept ng pasang iyon. Ninakaw nga ito ng player ng Calapan na may numero 8, si Ibanez. Kasabay rin noon ay ang mabilis niyang pagbato sa bola at makikita nga ang pagtakbo ni Mendez at Romero papunta sa kanilang side. Sa pagsambot nga ni Mendez sa bola ay doon na napaseryoso ang lahat nang bumigla ito ng hinto sa may 3-point territory. Tatalo na sana siya kaso biglang lumitaw si Duremdes nang hindi niya inaasahan. Ang bilis ng isang iyon, sabi nga ni Isaiah sa sarili at dito na nga si Lionel napangiti. Sabi na nga ba, sambit naman ni Ricky at dito na nga niya binabaan ng kanyang dribbling at kasabay nito ay ang pagdating na ng mga players sa side nila. Tila nga naging sakala pa ng unang possession dahil sa nangyari. Ang magpinsan nga ang magkatapat ng sandaling iyon, kaso alam na rin ng mga kasamahan ni Mendez ang gagawin. Dito na nga lumapit ang kanyang kuya Marky para sa screen at si Ricky naman ay mabilis na iniwanan si Lionel dahil doon. Ngayon nga ay ang medyo matabang player ng Batangas ang naging katapat niya at alam niyang lamang siya sa bilis laban dito. Si Zamora, ito ang player na nahihirapan ng mga kalaban sa postehan pero mas mabilis ako sa kanya, sabi nga ni Ricky sa isip at dito na nga siya kumaliwa na sinundan niya ng biglaang pagkanan. Naiwanan nga niya si Zamora at nang makita iyon ni Lionel ay agaran niyang pinuntahan si Mendez para ito ay pigilan. Ngunit sa paglapit ni Lionel ay isa namang bounce pass ang ginawa ni Mendez. Pagkasambot naman ni Lee sa bola ay agad siyang tumalon palapit sa basket. Binitawan na niya ang bola kaso
may palad na pumigil sa tirang iyon. Bigla kasing lumitaw si Duran at ngayon nga ay makikita ang panghihinayang ng mga nasa bench ng Kalapan team. Tumapo naman ang bola papunta sa kabilang side. Hinabol nga kaagad ito ni Ricky, Carlo at Maki. Ngunit napaseryoso na lang ang tatlo nang lampasan sila ni Lionel at pagkakuha nito sa bola ay walang alinlangan niyang tinalo ng basket. Nagdilim pa nga ang paningin nito dahil may sumabay sa kanya na kalaban, si Ibanez. Nakikita nga ang seryosong mata nito at sa pagdakdak ni Doremdes ay doon na nga nayanig ang board ng bitina niya ito. Nabasa niya ang gagawin ko. Iniiwas ko na pero nahuli pa rin niya. Sabi nga ni Doremdes sa sarili dahil na-block ng sumabay sa kanya ang bola. Si Ibanez nga ay makikita na lang na napaupo sa sahig matapos iyon. Ang bola naman ng oras na iyon ay hinabol ni Ricky. Isinalba nga ni Mendez ang bola at pagkasambot ni Romero rito ay doon na nga siya umatake. Akala niya ay magiging madali na ang kanyang gagawin kaso isang agresibong depensa ang ibinigay sa kanya ni Heruela. Isang ngiti naman ang sumilay sa labi ni Maki dahil doon at sa pag-atras niya ay doon na nga niya nilinlang ang bumabantay sa kanyang kalaban. Sa kanyang pagkaliwa ay siya namang pagkanan ng defender niya at sa pagkanan niya ay siya namang pagsablay ni Heruela sa depensa. Sa paglampas nga ni Romero sa kanya ay doon na nga naalerto sina Duran at Zamora na nakatingin din sa mga kasamahan nito. Ang bilis niya. Sabi na nga lang ni Zamora nang walang kahirap-hirap siyang nilampasan ni Romero. Nang makita naman nga ni Maki ang kalabang si Duran ay hindi na siya nagdalawang isip na tumalon. Nais nga niyang kuhanan ito ng foul kaso nang bibitawan na niya ang bola ay natamaan ito ng palad ng sentro ng kalaban. Paanong? Nasambit na nga lang ni Maki at sa kanyang paglapag ay nawala na lang ang bola sa kanyang possession. Nasira nga ni Duran ang kanyang plano at makikita nga na ang bola ay nasa palad na ni Barakel na mabilis na hinarangan ni Ricky. Kaso dito na ipinamalas ng point guard ng Batangas na hindi raw siya dapat maliitin. Sa kanyang pagkaliwa ay sinubukan niyang pasabayin si Mendez. Hindi naman basta kumagat si Ricky sa fake move na iyon. Napaatras tuloy si Barakel at sa paglapit naman sa kanya ni Mendez ay doon na nga sumili ang ngiti sa labi ng point guard ng Batangas. Binigla nga niya ng bato ang bola na naging dahilan upang hindi ito maagaw ni Mendez. Sinambot nga ni Doremdes ang bola at ngayon ay muli na naman siyang haatake sa kanilang basket. Agad namang napahanda ang ilang players ng Kalapan na naroon sa pangunguna nga ni Nali at Magbuo. Sumilay agad ang ngiti sa labi ni Doremdes at bigla na lang siyang huminto. Hindi siya dumiretso sa basket. Bagkus ay makikitang parang titira ito mula sa perimeter. Papaangat na nga ang kanyang kamay na may hawak sa bola nang biglang lumitaw si Romero na mabilis na kumilos ang mga kamay para mag-steal. Hangin naman ang natamaan ni Maki dahil iniiwas ni Lionel ito. Gumalaw nga ang isang paa ni Doremdes at sa pagtatama ng mga mata ng dalawa ay nagkangitian din sila sandali. Seryosohin mo ang larong ito, Bull. Bulalas ni Maki. At nang marinig ito ni Lionel ay dito na nga gumalaw ang kanyang mga kamay dahil paparating na si Heruela. Ipapasa ba niya ang bola? Tanungan ni Maki sa sarili. Nilabanan nga niyang hindi mapaisip dahil kailangan daw niyang magdesisyon ng mabilis sa kanyang gagawin. Hindi, titira siya. Dagdag pa ni Maki sa sarili dahil isang mabilis sa pag-atras ng isang paa ang ginawa ng kanyang katapat na sinundan ng pagtalon pa atras. Isang fade away jump shot nga ang makikitang ginawa ni Lionel at si Maki naman ay sinubukang maabutan niyon kaso magandang naging espasyong ginawa ni Doremdes sa pamamagitan lang ng maliit na gesture na kanyang ginawa sa harapan ni Romero. Parang pinitik nga ng mga kamay ni Doremdes ang bola at sa paglapag nilang dalawa ay siya rin paglingon nila sa umarkong bola. Walang kasabit-sabit na pumasok ang bola sa basket at si Lionel ay inilingan din ang napapangiting si Maki Romero. Huwag kang mag-alala, ipapakita ko sa inyo ni Ricky kung sino talaga ako sa loob ng court para ma-inspire naman kayong dalawa na mas maging magaling. Sambit ni Lionel nang inisian pa ang kanyang pinsan.
2-0 matapos ang 1 minuto ng unang quarter. Pagkasambot naman nga ni Mendez sa bola ay hinarangan agad siya ni Barakel. Pinipressure kaagad nito ang possession sa kamay ng point guard ng Kalapan. Mukhang hindi ako basta bibigyan ng free space ng isang ito. Sambit nga ni Ricky at sa pagdating niya sa kanilang side ay agad nga siyang binigyan ng screen ng kanyang kuya Marky. Target nga nila ngayon ay si Zamora dahil sa team ng Batangas ay mukhang ito raw ang pinakamabagal at kung papalabasin daw nila ito sa painted area ay mahihirapan daw ito. Isang bounce pass nga ang ginawa ni Ricky papunta kay Marky Lee. Kaso sa pagdaan noon sa gitna ay biglang lumitaw si Bull na napangiti agad dahil isang malinis na interception ang kanyang ginawa. Turnover daw ito para sa pinsan niyang si Ricky at si Maki naman ang oras na iyon ay nahuli rin dahil sa screen na binigay ni Duran. Makikita naman nga ang mabilis sa pagtakbo ni Duremdes habang pinapatalbog ang bola at agad itong napangiti nang sabayan siya ni Ibanez. Kung hindi ako nagkakamali, dating player ito ng Calapan University at sa pagkakaalala ko ay siya ang binansagang best collegiate player dito sa Ormin. Maganda nga talaga ang lineup nila pero sambit nga ni Lionel sa sarili. Sa paglampas sa kanya ni Ibanez ay doon na nga niya ito inatake. Hindi siya nag-alinlangan kung matawagan pa siya ng offensive foul dahil wala siyang pakialam sa bagay na iyon. Inihanda naman ni Ibanez ang kanyang sarili at sa pagdikit sa kanya ni Duremdes ay mabilis siyang umabante para masira ang momentum nito. Kaso nang gawin niya iyon ay napaseryoso na lang siya sa sumunod na nangyari. Bumigla ng sidestep si Lionel at ang laki ng naging hakbang nito na ang bilis ding nakapag-create ng espasyo. Tumalon agad si Bull palayo kay Ibanez at ngayon nga ay pinitik na naman niya ang bola gamit ang kanang kamay niya. Paglapag nga ni Duremdes ay siya ring paghalit ng bola sa basket matapos ang medyo malapit na jump shot na kanyang ginawa. Paglapag niya ay nakita naman niya si Ibanez na napatuon ng kamay sa sahig ng court dahil nawalan ito ng balanse dahil sa paghabol ng biglaan sa kanya. Nagawa nga ni Lionel na marahang padapain sa harapan niya ang manlalarong ito at makikita naman sa mukha ni Carlo ang kaseryosohan dahil sa bilis ng pangyayari. Hindi niya namamalayan na masyadong mabilis ang ginawa ni Duremdes. Nice try, sambit pa ni Lionel dito at pagkatapos ay tumakbo na siya palayo. Kasabay rin ito ay ang pasimple niyang paglingon kina Maki at Ricky na kalmado lang niyang nilampasan nang makasalubong niya ang dalawa. Pagdating nga sa side ng Kalapan ay pumalakpak pa si Lionel ng 3 beses. Depensa na, huwag natin silang pabuntusin. Malakas niyang winika na nagbigay agad ng ngiti sa dalawang nanonood na Duremdes at sa mga kakampi nito sa team. Ano nangyari sa anak mo? Parang ngayon ko lang nakitang ganyan iyan. Wika ni Domingo at ngiti naman ang tugon ni PJ. Kompetisyon. Gusto niyang siya ang maging pinakamagaling sa 3 Duremdes na nasa court ngayon. Sambit ni PJ. Alam din nilang dalawa na si Maki Romero ay isa ring Duremdes pero hindi lahat ng kamag-anak nila sa clan ay alam ito. Tanging sila lang na may hilig sa basketball ang may nalalaman dito. Maki, Ricky, hanggang dyan na lang ba kayong dalawa? Pahabol pa nga ni Lionel at nang marinig ito ni na Romero at Mendez ay dahan-dahang umumis ang kanilang mga labi. Masyado kang mayabang ngayon Lionel ah. Nangingiting sambit nga ni Maki at si Ricky naman habang pinapatalbog ang bola ay agad na napaseryoso sa agresibo niyang bantay na si Barakel. 4-0 ang score at makikita nga ang pagseryoso ni Barakel nang lampasan siya ni Mendez gamit ang duck and move. Naging mababa rin ang kanyang dribbling at dito na nga siya napangisi nang makitang ang depensa ng Batangas ay gumalaw na para siya ay ikulong sa kanilang zone. Kasabay ng pagkilos ni Mendez ay ang biglaang pagtakas naman ni Maki kay Lionel. Ginamit nga ni Romero ang biglaang screen ni Marky Lee at ngayon nga ay walang choice si Zamora kundi ang makipagsabayan dito. Nang makita naman ito ni Mendez ay doon na nga niya mabilis na ibinato sa sahig ang bola. Isang bounce pass ang kanyang ginawa at dumiretso ito sa palad ni Romero na agad na tumalon papunta sa basket. Mabilis namang gumalaw si Duran at muli raw niya itong pipigilan. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang braso na ni Romero ang kanyang tinamaan nang biglang ilis nito ang bola palayo. Isang malalim na salok din sa bola ang ginawa ni Romero
At sa pagtaas nito ay doon na nga rin sumilbato ang referee para bigyan ng foul si Duran. Bumagsak nga ang dalawa sa ilalim ng basket at kasunod noon ay ang pagpasok ng reverse layup ni Romero na nagpasuntok sa hangin sa mga kasamahan nilang nasa bench. Basket counted. 1 free throw for Romero. Bulalas pa nga ng referee at makikita rin ang pagngiti ni Lionel nang makita ang ginawa ni Ricky at Maki. Simula na ba ng seryosong laban ng magpipinsan? Sino nga ba ang pinakamagaling sa tatlong Duremdes na nasa loob ng court sa labang ito?